Hello everyone, Daverdan sa inyong lahat. So ayan, itong video na to is nagbiyahe na po ako dito galing sa Grib, tapos ilipat na po ako sa destination ko kung saan ako ma-assign. Sa Dubrovnik po tayo. So biyahe tayo sa Grib to Dubrovnik. So 10 hours po yung biyahe namin dito, pero okay lang, laban. Dalawa pala kami dito na nakabayan na nagbiyahe, isang babae, pero hindi kami same ng employer po, iba-iba. So nagbiyahe po kami nito ng alas 10 ng gabi, tapos dumating kami ng 8 AM ng umaga. So ayan yung view nila. Yung Dubrovnik pala is para siyang Palawan po, isa siyang tourist spot dito sa Croatia po. Para siyang Palawan. Dito po nagtaping dati ang ginanap dito ang Game of Thrones po sa Dubrovnik. So nagbiyahe kami nito, by bus lang po kami. So natakot talaga kami nung nagbiyahe kami kasi hindi namin kabisado yung first time mo na pumunta sa lugar, tapos di mo alam kung saan kayo pupunta. Syempre matatakot ka, baka mawala ka, diba? Pero okay lang pala kasi dulo to dulo pala to, yung parang terminal to terminal. So ayan, nagbiyahe na kami nito ng kabayan, tapos hindi kami nakakain pala kasi yung mga tao dito iba, hindi sila kumakain sa biyahe. Ganito yung nangyari, hinatid pala kami ng driver ng agency namin sa terminal. Tapos pagdating namin doon, susunduin na naman kami ng driver po ng aming agency para ihatid kami sa aming pupuntahan na accommodation. Tapos yung kasama kong babae pala ay wala pa po palang police clearance, so kailangan niyang magkuha. So sinama nila ako na kunan muna si ate ng police dito kasi dito siya ma-assign sa lugar ng Dubrovnik. So sinama-sama ako kahit wala akong tulog, laban lang para sa pangarap. Pero ayun, nakuha na. Matagalan kami sa police station kasi may hinahanap na mga papers na wala. So yung driver at saka yung sir namin may kinuha pa na mga papers, so iniwan lang niya kami sa police station kasi malayo-layo pa yung kukunan niya ng mga papers. So andun na kami ni ate, nagantay sa kanya sa police station. Nagutom kami ni ate, tapos ang ginaw na dito. Tapos lumabas na lang kami para bumili ng tinapay at saka juice. Tapos dumating na si sir, bumalik na naman kami, pumila na naman si ate. Tapos ayun, tinanggap na yung mga requirements niya. So ito pala yung parang San Juanico Bridge nila dito. Ayan ang ganda ng nila. Parang San Juanico Bridge sa Pilipinas. So tatawid na tayo dyan sa dagat, papunta doon sa Dubrovnik na to malapit. So ang Dubrovnik po ay isa pong tourist spot dito sa bansang Croatia. So ang rami ditong pumupunta na mga turista pag summer. So summer ngayon, pero patapos na po yung summer. So magtataglamig na, umuulan na dito. So para ditong bagyo. Tapos nag-a-ice daw to dito pag winter na. So magwi-winter na next month. So abangan ko ano na namang mga drama na darating sa ating buhay. Tapos namin doon sa police station, kumuha na naman kami ng ATM namin ng dalawa, ng babae na kabayan at ako, kasi hindi ako nakaprocess doon sa Zagreb kasi pinapunta na kami dito agad-agad. Kaya dito na lang daw ako mag-process ng ATM ko. So natapos din pala namin kahapon yung ATM namin dalawa. Pagkatapos nun, hinatid na kami sa mga accommodation namin. So iba-iba yung accommodation namin kasi iba yung employer niya, iba rin sa akin. Pagkatapos doon, bumalik na naman yung driver pa sa Grib. So magbiyahe na naman siya.
So, kami pala ni ate is iba-iba ng employer. So, iba-iba yung work. Si ate ay magtatrabaho yung parang sa Petron Gas sa Pilipinas na may grocery na. Tapos may mga coffee shop, ganun. Yung sa akin po sa hotel. Tapos, pupunta ako doon kasi nag-chat na yung chef namin na pupunta daw ako doon sa hotel kasi kukuha ako ng uniform ko at saka magkukuha ng locker. Tapos pumunta ako kanina. So nakakuha na ako ng uniform ko. 3 uniform, 3 seat. Tapos andun yung locker ko, binigyan na ako. Kasi yung yung uniform namin is hindi siya pwede dalhin sa bahay. Doon lang sa hotel talaga kasi pagkatapos mong mag-duty, ipalaundry mo siya. Tapos, lagyan mo lang ng number mo. May number ka doon. Hindi siya pwede ilabas. So, ayan lang po. Mag-work na ako bukas. Mag-start na ako sa aking trabaho. So, good luck to me kung anong mangyayari. Pero laban lang tayo kasi thankful pa rin tayo. Kasi may trabaho tayo para makikita tayo at makatulong tayo sa ating family. So, laban lang tayo. Kung ano mang pagsubok, mahirap man yan, go with the flow. Kasi andito na tayo. Lalaban tayo hanggang dulo para sa ating mga pangarap at sa ating mga family. So, ito pala yung mga view at saka ito yung nila dito. Yung parang dagat. Grabe sila dito. More on dagat sa Dubrovnik. Napakaganda dito. At napakaganda talaga ng mga view nila. Ayan oh. Tapos may malaki ditong yung parang ano ba yan, yung sa barko yung marami palang mga tourist dito pag summer na pupunta kasi isa to sa pinakamagandang nila dito, yung parang tourist spot ng Zagreb or Croatia, itong Dubrovnik. Marami din pala silang mga dito no, yung mga tourist spot. Kasi iba-ibang island po. Marami silang island din dito kasi masagana sila sa dagat at saka island din. Yung pag-apply ko pala dito is sinugal ko na yung trabaho ko doon sa Qatar po. Kasi gawa ko ng mababa po yung sahod ko. Pero yung sahod ko ngayon is okay naman siya. So, laban na tayo kasi yung sahod okay naman siya sa sahod ko sa Qatar. Kaya okay lang sa akin. Hindi naman ako nagsisi kasi pinag-isipan ko naman lahat bago ako nagdesisyon. Kasi nga, dahil nga sa sahod tayo ay aalis at saka sa toxic environment. So, malapit pala kami dito sa mga pantalan. Ayan oh. Or dungguan ng mga barko. Ano ba yung Tagalog niyan? Basta pantalan yan siya. Ayan yung mga barko, ang laki-laki. So, marami silang mga tourists dito na bansa. Pag summer, pag winter po, hindi masyado. Pag summer, ang ganda kasi dito ng mga mga dagat at sa mga nila tanawin. Alaman ko bukas kung anong ganap sa trabaho ko. So, yung unti lang pala yung Pilipino doon. Pero okay lang, laban. Mga iba-ibang lahi daw rin yung mga kasama. Pero okay lang, at least meron tayong trabaho at saka may kita tayo para makatulong tayo sa family. At least hindi tayo naging bokya sa trabaho. Meron pa rin pumasok. So, adjust na naman ako dito sa environment kasi bago na naman yung mga kasama ko, pero okay lang. May mga Pilipino naman dito, may mga babae daw pero hindi pa kami nagkita kasi iba-iba yung schedule po. May panggabi, pang umaga. Ako nga bukas pang umaga ako, 10 AM hanggang alas 6. Pero okay lang yan, laban para sa ating mga pangarap at saka mabigyan natin ng mga magandang buhay ang ating pamilya sa Pilipinas. Kaya thankful tayo kung may mga OFW tayong mga family sa ibang bansa. Dapat pahalagahan natin yung mga paghihirap nila abroad.
Hindi tayo dapat maging easy-easy lang yung waldas-waldas kasi hindi nyo alam kung anong nangyayari sa abroad sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya bigyan natin sila ng importansya at saka i-value natin ang lahat ng mga pinapadala kasi hindi yan siya mag-a-abroad at lalayo para lang sa kanyang sarili. Para na rin yan sa inyo para mabigyan kayo ng magandang buhay. So ayan yung napakalaking barko nila. So kung gusto nyo mag-apply dito, pag-isipan nyo muna ang lahat. Kung okay naman yung trabaho mo or sahod mo dyan sa tinatrabahuan mo ngayon, dyan ka na. Pero kung times 2 yung sahod mo dito, so kailangan po nating sumugal. Gaya ng ginawa ko kasi sumugal na talaga ako kasi ilang taon na rin ako sa company ko, parang walang increase yung sahod ko, kaya nag-decide ako na iwanan or lisanin yung company ko. So ito pala yung bus nila dito, yung parang bus terminal, tapos katabi nito yung port po or yung daungan ng barko or pantalan sa amin. Tapos ito na po yung bago kong tatarbahuan, yung hotel na Sheraton. So welcome to me and good luck tomorrow sa aking bagong trabaho. So laban lang tayo kahit anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. So ayan na yung bago kong trabaho, workplace po. Tapos yung bungad niyan po, malapit po yan sa dagat. Dagat po, maraming naliligo na mga foreigner dyan, mga turista po. So ayan po, napakalaki ng hotel po. Tapos ito yung nasa bungad niya. Yan yung mga po, mga turista naliligo na dyan sa dagat. Kasi open country naman to. Nakakuan lang yan siya, yung mga taga Italy, Spain, andito po. Kasi magkalapit lang to na bansa. So easy lang sa kanila mag-tour dito sa bansang ito. Kaya ingat ang lahat and God bless you everyone. Sa next video ko na naman, abangan nyo yung mga bago kong drama na aking tatahakin kung saan ako mapadpad dito sa bansang Croatia. God bless you everyone. Thank you for watching.